ulit sa ating lahat. Ayan. Praise God. Another Sunday, another blessing, at another challenge na pwede nating mapagtagumpayan this morning. And another victory na ibibigay sa atin ng Lord sa umaga nito. So before we start our worship service, let us prepare our hearts. Upo na po tayo sa ating mga upuan. Wala na pong lakad ng lakad. Turn off your cellphone or turn into silent na lang po natin para po walang distractions. Let us pray po and prepare our hearts before we start our worship service. Thank you and good morning. Good morning po sa ating lahat. Yan. Sige po, batiin niyo po yung katabi niyo ng good morning. Lagi ko po itong sinasabi, ang araw po ng linggo ay talagang hindi lang po rest dahil Sunday. Rest dahil alam po natin na sinasadya po nating puntahan at makaniig ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang Psalm 136 po, ang tawag po ay nabasa ko nga po ang tawag, Great Hallel. Nung tinanong ko po si Sister Ann, sabi ko, ano ba, ganyan. May sinabi sa akin, ano kasi, ang tawag din po talaga dyan, at hindi lang naman yan, ay responsorial psalm. Kung mapapansin nyo po, lahat ng verses, from chapter 36, verse 1 hanggang verse 25, ang kasunod po nun lagi ay may sagot po siya. Yung unang parte ng verse ay yung kung sino ang Diyos, yung goodness ng creation niya, yung ganda ng creation niya, yung salvation work niya sa Old Testament, at yung lahat ng magagandang ginagawa ng Diyos. At may sagot po yung mga tao kapag binabasa yon. Ang sagot po, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, magpakailanman. Yun po ay inulit simula verse 1, actually po hanggang verse 26. Lahat buong verse. Sabi ko, may isang bagay na binibigyan po ng diin doon. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. At ito'y magpakailanman. Yun po yung gusto kong bigyan diin. Yung pag-ibig, kabutihan, pagpapala, lahat na maisip ninyo ng good about the Lord, tunay at magpakailanman. Sa amin po mga worship leader, crucial sa amin yung Sunday. Hindi ko po alam sa kanila, pero feeling ko po, sa amin na kagad, no? Crucial sa amin yung sa akin yung Saturday night, yung bago na kinabukasan. Siguro palagay ko sa lahat ng mga nag-minister pag Sunday. Kasi nagpe-prepare po kami. Pine-prepare namin yung sasabihin namin, pine-prepare po namin lahat. Pero kagabi po natulog po ako. Kasi ang sakit ng likod ko, ang sakit ng ulo ko, hindi po siya nawala. Pero salamat sa Diyos kasi ang pinanghawakan ko, pag-ibig niya ay tunay, magpakailanman, kahit hindi po ako nag-prepare. Kahit po tayo,
kahit lumubay man tayo, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos. Hindi yan lulubay sa atin. I gets mo po ba yung term na lumubay? Lumuwag po yung natin, yung kapit natin sa Lord. Kaya salamat sa Lord. Ngayong umaga, iba-iba yung pinanggalingan natin, sitwasyon natin, iba-iba po. Pero iisa yung Diyos na pinuntahan natin. Aawitan natin, papupurihan natin yung kadakilaan at kabutihan niya. Tunay at hindi nagbabago magpakailanman. Amen po. Tayo po tayo lahat. Pwede po ba natin bigyan ng mataas na palakpak ng papuri ang ating Panginoon? Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Dakilain ang banal mong pangalan. Sambahin ka, Diyos na magpakailanman. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, mabuti at tapat at hindi nagbabago sa amin. Lagi kang magtatapat sa amin, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Nagpupuri po kami sa pangalan mo. Hindi kayang mabanggit ang lahat ng salita para i-describe kung gaano ka kabuti at katapat sa aming buhay. Hayaan mo nang makita mo na nag-declare niyan this morning ay yung puso po namin, yung isipan po namin, yung mga gestures po namin, Panginoon, na nagsasabing karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang purihin, dakila ka at tapat sa aming buhay. Maraming pong salamat. Ang aming pagsamba, ang aming pagdakila, ang aming pagpalakpak, pag-awit, paggalaw sa umagang ito ay mapapurihan ang nag-iisang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsilag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng love. Kaya't sa puso ko't nananalig, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Salamat po, Panginoon, at patuloy naming aawitin ng iyong kadakilaan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Thank you, Lord. Katulad ng pagsilag
siyang nagbibigay tanglad. Iyak sa puso ko ang amin. Katapatan niya'y aking pupurihin. O dakila ka, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Iyak, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Yes, Lord. Sa bawat tinghati, Hallelujah. tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan dinahon. Pag-ibig mo'y lansamin noon hanggang ngayon. Dakila
noon hanggang ngayon, dakila ka. O dakila ka, O Diyos. Ang iyong mga anak ay i-declare, dakila ka, Panginoong Jesus. Amen. Sabihin po natin sa ating Diyos, dakila ka, Panginoon. Hallelujah! Sa huling pagkakataon, dakila ka, O aming Diyos. Amen. And hallelujah! Oh, hallelujah, Lord. Dakila ka, Panginoon. Oh, hallelujah! Habang Panginoon. Woo! Hallelujah! Amen. 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 Patuloy po nating awitan, sambahin, awitin ang kadakilaan ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa. Ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kahit totoo, wala kang katulad magpakailanman. Tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iraalay, tataas ka sa buhay ko. Wow, wow, tataas ka sa buhay ko. Wow, sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa. Ikaw ang pag-asa, Hallelujah! nagagalak lahat ng iyong Oo, maahawit ang iyong mga anak awit. para sa kapurihan ng pangalan mo, Diyos. Amen. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kahit totoo, wala kang katulad magpakailanman. Tunay kang Sabihin po natin sa ating Diyos. napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, at iraalay, tataas ka sa buhay. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kahit totoo, wala kang katulad magpakailanman. Tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, at piniraalay, tataas ka sa buhay ko. Wow, itataas ka sa buhay ko. Wow,
tayo bawat umaga. Amen! Praise God! Hallelujah! Marami mang nagbago, ngunit di ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako nagtitiwala. Ang pag-asa, natahati ng landas, na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibago sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na hanapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. Hahabang pagtungo sa bawat bagay na iyong ginagawa, makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, tatahati ng landas, na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibago sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. Oh, Declare po hallelujah! natin with faith. Amen! Hallelujah! Amen! Yes, Lord! Hallelujah!
morning po sa ating lahat. Nakakahinga, nakitang-kita po, pawis na pawis ang iba. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabi nga po, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Psalms 118:24. Indeed, it's a wonderful day po na bigyan natin ng papuri, pagsamba ang ating Panginoon. Dako po tayo sa isa pa pong profound act of worship natin sa Lord, ang tithes and offering po natin. Sa panahon po natin ngayon, medyo mataas na mga bilihin, nagtataasan po yung mga presyo, gastos, marami po tayong gastos, maraming iniisip, mga kananayan, marami pong iniisip. Gasolina, laking problema po, tataas na naman nga po muli. Sa mga ganito pong mga pagkakataon, marami pong nagsusulputan o naglalabasang financial advices. Yan, marami po yan sa social media, minsan sa mga nababasa po natin, kahit po sa school or sa office, tinuturo nga po yung sa pagdating sa pag-handle ng finances. Again, wala pong problema. Maganda po yung mga advices na binibigay po ng mga financial advisor po. Hindi po ito yung mga insurance. Meron po mga financial advisors mo, di ba po? Meron pa po, nagsiseminar pa nga po sila, di ba po? Bakit nga ba po merong financial advices? Is to achieve financial freedom. Kasi nga po, dahil nga po sa hirap ng buhay. Now, some are good, some are complete. Lahat po applicable sa atin, lahat po masusunod. Lahat po pwede natin gawin, pwede natin sundin. Pero most of the advices po, may kulang. Ako po, based on my personal experience, pag nagbabasa po ako sa social media ng mga financial advices, may kulang. Nakakalungkot. Alam niyo po ano po yung one thing na wala sa picture? Ang Panginoon, ang God, ang Diyos. Hindi po involved ang Lord pagdating po sa pag-advise when it comes to financial na involve ang Lord dapat. And we Christians know better. Tama po ba? Tama po. Is to put God first sa ating financial na buhay. Sabi nga po sa Proverbs 3:9, 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all of your crops, then your barns will be filled to overflowing. Put God first. Kapag nakuha po natin yung source of income po natin or yung kaparehan natin, unahin po natin ang Lord. Sabi nga po, no amount of financial advices can match the power of tithing. Because the true financial freedom begins when we put God first. Di ba po? Tithes and offering po natin, hindi po yan yung simpleng pagbibigay lang po ng ating ikapu or ng pera sa tithes and offering box natin. It also teaches us, yun nga po again, to put God first, obedience, trust in God, and acknowledging God owns everything. Kaya po sa umaga pong ito, I challenge everyone na when we put our tithes, huwag po nating isipin na, ilalabas ko lang yung pera ko, tithes. Kasi inutos lang ng Lord. Hindi po. Tinuturuan po tayo ng Lord na unahin po natin siya. To obey His command, trust in His ways, and acknowledge po na lahat ng bagay dito sa mundo, even sa atin, ay lahat po siya may-ari ng lahat ng po yun. Amen po ba? Pray po tayo. Heavenly Father, we praise You, we worship You, we adore You, we glorify You, Father. And we want to also honor You by giving our tithes and offering. Lord, salamat Lord sa endless provision Mo and sa grace Mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for sustaining us, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. And Lord, thank You, Lord, for teaching us, Lord. Nawa, Lord, matuto po kami, Panginoon, naunahin po kayo, Panginoon,
to obey your command, to trust in your ways, Panginoon, and to acknowledge, Panginoon, na sa inyo po lahat ng galing, ng lahat ng ito, Panginoon, Lord. Bless niyo po, Panginoon, ang mga kamay, Panginoon, na magbibigay sa mga oras na ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na i-bless niyo sila sa kanilang career, sa kanilang work, Panginoon, sa kanilang mga businesses, Panginoon, Lord, sa mga sources of income, Panginoon, Lord, na pinagkukuhanan nila, Panginoon, Lord. At maraming salamat, Panginoon, nawa, Lord, matuwa ka, Panginoon, sa heart namin, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, sa inyo, Panginoon, sa inyong iglesia, Panginoon. Muli, Panginoon, sa inyo po namin maingat na ibinabalik ang papuri at pagluwalhati. Sa matamis sa pangalan mo lamang, o aming Panginoong Yesus. Amen, amen. Makapagbigay po tayo ng tithes and offering. Daan po tayo sa gitna. Then, labas po tayo sa magkabilang gilid po. Okay po, pwede na po tayo magbigay. And para po sa mga nanonood online po, nakatutok po sa ating online worship service po, ipa-flash po yung yan, yung sa bank accounts po ng ating church, sa video sa BPI China Bank, and sa GCash po. Pwede rin po kayo magpaabot ng ating tithes and offering po. Thank you po sa lahat po na nagbigay. Tungo po tayo sa ating announcement. Birthday greetings po muna. Birthday greetings po sa July 29. Happy birthday po kay Alexa Largo. Yan. Nandiyan po ba siya? Wala po. Pero syempre, awitan pa din po natin ng happy birthday song si Alexa. Maestro? Happy birthday to you. Happy. Kanta po tayo. Day to you. Happy birthday. May the Lord God bless you, Alexa. Bless you. Lord God bless you. May the Lord God bless you. Thank you po. Announcement po. Announcement po sa darating po na August 1. This coming Saturday na po ito. Next week po. Magkakaroon po ulit tayo ng live sound engineering series course na ang maglilid po sa atin ay si Mark Yulo po from YAVL Training Services po. Para po sa mga gusto po or interested po na makijoin, meron pong number. Pwede po kayong magpa-reserve po sa number po na naka-flash po sa screen. Para po makita niyo. Ito po ay gaganapin po sa Saturday, August 1 po. 8 a.m. to 6 p.m. So whole day po ito. So sa mga dadalo po, siguro po dadala po tayo ng lunch po natin para po sa araw na ito. So whole day po ito. Next po, gaganapin po yan dito po sa SWCC, sa ating pong church. Next po ay ang Common Household First Aid Seminar. Ito naman po ay sa Sunday, August 2, the following day po, next week din po ito. Ito po ay afternoon ng Sunday po, around 2 p.m. and 4 p.m. to 4 p.m. po. Ito po ay ikakandak po, tama po ba, ni Mami Ye? For registration po, approach po natin si Mami Ye after the service po, mamaya po, para po makapagpalista po tayo, para po next Sunday maka-attend po tayo sa seminar po na ito. I think wala na po. Tama po ba? Wala na po. Ayan. Para po sa ating next na gagawin, handa na po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng kanyang salita na ihayag po at dadalhin po sa atin ng kanyang lingkod, Sister Anne-Marie Largo Alberto. Palakpakan po natin ng Panginoon sa buhay po ni Sister Anne-Marie. Magandang
umaga po sa bawat isa sa atin. Additional announcement lang po. Para po sa ating prayer gathering, di ba meron po tayong prayer gathering every first and third Saturday of the month. Pero pagdating po sa August, bali second Saturday po natin ito gaganapin. At ang mangyayari po sa atin ay prayer chain. So, meron po ba dito naka-attend na ng prayer chain o hindi po masyadong familiar sa inyo? So, ito po yung ilang oras na tuloy-tuloy po ang pananalangin dito, pero may mga nakaalat lang po tayong schedule. So, tigi-isang oras po yung allotted schedule natin. Pwedeng 2, 3, 5, yung sabay-sabay na magpe-pray. Magbibigay po tayo ng mga pwesto kung saan kayo pwede manalangin. Tapos, bago po kayo umalis dun sa lugar nyo or dun sa prayer area nyo, dapat po meron na kayong kapalit. So, chain po siya. Bawal maputol, bawal mapigtal ang chain. Dapat tuloy-tuloy. Ito po ay sa August 8 po, 7 a.m. to 4 p.m. po. So, yung una pong slot niyan ay 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, and so on. Pinaka-last slot po natin ay 3 p.m. to 4 p.m. Tapos pagdating po nung afternoon, meron po tayong corporate gathering para sama-sama naman po tayong i-end po natin yung naging prayer chain natin. So, malinaw po. Meron tayong prayer chain, August 8, 7 to 4 p.m. Dapat po ito ay tuloy-tuloy. So, kakausapin na lang din po yung mga organization head nyo para kung magpapalista po kayo ng schedule. Maging dun sa GC po natin ay magsisend kami ng mga schedule. Pagkatapos, magbo-vote na lang kayo doon. Anong schedule yung gusto nyong kunin ngayon? Kung talaga kayong kinakatok ng Lord na manalangin ng mga ilang oras, pwede po kayong maglagay ng ilang oras na pananalangin niyo po doon. Kung ano po ang nilalagay sa inyo ng Panginoon, pero minimum of 1 hour po tayo dito. Ngayon, paano pong pwedeng gawin doon? May mga prayer items po tayo na ipapamigay din. Kung sa room 3 po, yung talagang gagamitin natin, pero may area din po na ilalagay sa garden or dito sa open space natin. Makikita nyo naman po. Lagyan po natin ng signage, no, para makita. And nandun yung mga prayer items. Ngayon, pwede kayo manalangin, tapos mag-praise, tapos may Bible kayong mga dala, pwede kayo magbasa ng scripture, tapos manalangin ulit. Basta yung buong oras po ay contemplation, prayer, at yung pakikiugnay natin sa Lord. Yun po yung gagawin natin. So, klaro po tayo. Kung medyo po may mga katanungan kayo, pwede nyo po ako i-approach ang inyong organization head, ang mga ate kuya po natin dito sa church. Yun po. So, isa po yun sa ating special announcement. Yan. Magsisimula po to sa August 8. This Sunday po mag-start na tayo dun sa scheduling kasi kailangan po naming makita na walang oras or slot na bakante. Kasi kailangan po yun ay tuloy-tuloy. Okay na po? So, yan. Nawa tayo ay maging excited dahil panibago po ito na ating gagawin, lalo na dun sa mga first-timer. Maganda po na ma-expose tayo dito sa gawain na prayer chain. Yan. Ngayon po, dako na po tayo sa salita ng ating Panginoon. Nasa series pa rin po tayo ha. Pang 6 na naman to. Next Sunday, last na yon. So, nawa ay hindi kayo naguguluhan o nalulunod dun sa mga sinishare ko sa inyong sermon. Last time, ang pinag-usapan po natin ay tungkol sa the God who restores. Susundan po natin siya ngayon. Kayo po ba ay mahilig sa art? Sino dito mga nagpe-painting? Hindi yung maarte lang ha, arts. Yung nagpe-painting, yung sculpture, yung model, kahit modeling ng clay. Di ba po, mas madali kayong makagawa ng artwork kapag may model, kapag may ginagaya. Halimbawa, magpe-painting kayo. Kahit sabihan kayo, bigyan kayo ng word na ipe-paint. Halimbawa, ang ipe-paint nyo ay sunset. Minsan maghahanap ka pa ng inspiration eh. Paano nga ba itsura ng sunset? So, ipe-paint mo para vivid or kaya mas malinaw yung detalye. Kasi baka yung imagination mo kulang para dun sa ganda ng ipipaint mo. Or kahit sa mga sculpture, di ba, minsan may mga, din sila, ini-sketch muna yung magiging model, kung ano yung kalalabasan, bago nila gagawin. Sa mga bata, yung mga
clay, modeling clay, di ba? Minsan maghahanap sila ng ano ba itsura ng flower, ano ba yung itsura ng, ano ba madaling gawin sa clay? Tao, yun. Gagawa ng tao, gagawa ng base, gagawa ng kung ano-anong shape. So, maganda kung meron silang ginagayahan para madali. Pero minsan, may gagayahan ka na, di mo pa magets, lalo na kung yung gagawin, panibago sa'yo. Parang hindi mo alam, so kailangan may magde-demo. Di ba sa mga appliances? Ganyan yan. Ito na po ang ating bagong blender. Ganito po siya gamitin. With ano po yan? With Wi-Fi, with hotspot, with everything nice. Oh, sinel-stock pa kayo. Tapos, ide-demo. Ganito po yan gamitin para hindi masira, para smooth ang inyong paggamit. So, dapat may know-how yung tao na gagawa nun. Alam niya kung paano talaga. Pag nagtanong kayo, paano naman yan linisin? So, gagamitin namin madumi. Hindi ko alam paano linisin. Alam niya din paano linisin. Tama po, may nagde-demo, may model. Sa trabaho, pag bago ka, di ba ang hirap sabihin sa'yo, ito gawin mo. Hindi mo alam kung paano gagawin. So, dapat iti-training ka muna. Merong magpapakita sa'yo paano gawin yung process or task dun sa company na pinasukan mo. O sa mga estudyante, gusto nyo ba yung teacher nyo, eto syllabus natin, eto lesson natin, basahin mo. Tapos meron kayong laboratory or actual, hindi na demo ng teacher, di ba ang hirap gawin? O pag mga math equations, teacher, paano po yan isolve? Hindi po namin alam paano isolve. Paano po yan isulat? Hindi po namin alam paano isulat. So, gagawin muna nila at susundin ng mga estudyante. Ngayon, sabi ko po last time, our God is the God who restores. Binabalik niya sa atin, pag sa tao, yung original design na meron siya. Napag-usapan natin dun sa part 2 na ang Lord ay may image sa atin. Ngayon, yung image na yon, yung nire-restore niya sa atin. Pero, ano bang itsura nun? Kaya ba nating i-picture out ng imagination natin? O kaya bang isipin ng utak natin, what does restored humanity looks like? Ano ba itsura pag sinabing nagdala ng restoration ang Lord sa buhay ko nung tinanggap ko siya? Ano bang mababago sa buhay ko? May madadagdag ba sa akin? May maaalis ba sa akin? Paano ba gawin yung pagiging tao na nilikha ng Diyos? Mahirap pong isipin, mahirap i-imagine, mahirap gawin kung wala tayong susundan. Amen po? Pero mabuti po ang Panginoon kasi nagbigay po siya ng isang modelo na susundan natin. At yan po ang pag-uusapan natin sa umaga na to. Ang title po natin ay Restored Humanity in Christ. At ang text po natin ay manggagaling sa Colossians 1:15 at Philippians 2:5-11. Hayaan niyo pong magbasa muna ako ng ilan dun sa mga verses na gagamitin nating text. Sabi po sa Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. So may image of God na nakita natin kay Jesus Christ. At sabi po sa Philippians 2:5-6, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Image of God, image of man in Jesus Christ. At tingnan natin kung paano natin makikita what does restored humanity looks like modeled by Jesus Christ. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Purihin ka po at dakilain ka, luwalhatiin ka. Salamat, Panginoon, kasi meron kaming salita mo na mapanghahawakan namin. Salamat, Panginoon, dahil yung restoration na dinadala mo sa amin, hindi kami mangangapa sa dilim dahil meron kang modelo na ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya sa aming pag-aaral ng iyong salita, gabayan mo kami at samahan ng banal mong Espiritu. Hayaan mo, Panginoon, ang kapangyarihan
at ang iyong buhay na salita ang magbigay liwanag sa aming kaisipan at sa aming puso, Lord God. Kung ano nga ba ang restoration na ginagawa mo sa aming buhay. At hayaan mong magamit namin ito sa aming buhay, sa aming paglalakad, sa aming journey bilang mga tinawag mo. At wala pong ibang maitaas, walang ibang makita at madakila, kundi ang kaluwalhatian mo lamang sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Yan. Katulad po ng sinabi ko kanina, kapag may model at may susundan tayo, may nag-demo sa atin, mas madaling gayahin. At kung wala tayong picture, ano ba yung restored humanity? Tignan po natin sa minodelo ng ating Panginoong Jesus. Ang Philippians po ay sinulat ni Apostol Paul nung nasa prison po siya. Ngayon, yung Philippi po, kaya Philippians kasi yung tawag sa mga tao dun sa Philippi na lugar. Siya po ay part ng Greece, pero nasakop po siya ng Roman Empire. So, katulad ng Pilipinas, nasakop ng ibang bansa, di ba? O pag nasakop ka ng ibang bansa, ang daming mga kultura, mga kaugalian na bumabalot sa kanila. Ngayon, in terms of paniniwala sa Diyos, ang dami. Merong naniniwala na dapat ang emperor ay sambahin. May paniniwala na dapat iba't ibang Diyos ang sambahin. May Diyos ng ganitong bagay, may Diyos na mga pangalan ay katulad ng mga planeta, mga ganon. So iba-iba yung kaalaman at filosofiya nila sa dapat nilang sambahin, sa dapat nilang tignan bilang pinakamataas sa kanila. So, pinagsama-sama yon dun sa lugar na yon. Kaya si Paul, nagsulat ngayon sa Philippians, una, meron kasing division dun sa church. So, para i-encourage sila na maging united at bigyan sila ng actual na picture ni Jesus Christ, yung model ni Jesus Christ, paano magiging united yung church. Ito yung Diyos natin, Diyos siya talaga, nagkatawang lupa, nag-humble dito sa mundo, inabot tayo. So para mawala yung mga maling katuruan sa kanila at ma-encourage yung harmony sa church tsaka dun sa unity in Christ. Ngayon, anong similarities nila at sa atin? Tayo, marami rin tayong nakikitang picture. Paano ba maging Christian? Marami tayong nababasa, lalo na ngayon, information age, sa internet. Paano ba mamuhay ng naaayon sa salita ng Panginoon? At pinag-uusapan nga natin, restoration ng Lord. Paano ba makikita yung restoration ng Lord sa atin? So marami tayong masisearch sa internet. Pero katulad dun sa Philippi, itong salita ng Panginoon ang magiging guide natin. Ano nga ba yung talagang minodelo ni Jesus sa atin para matawag tayong human in God's design, yung original design niya sa creation. So what does restored humanity looks like? It looks like Jesus Christ. Jesus Christ models God's original design for humanity by, number 1, living under God's authority through obedience. Pamumuhay na napapailalim sa pamamahala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa Kanya. Sabi sa Philippians 2:8, and being found in the appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Sabi dyan, being found in the appearance of a man, in the form of a man. Tayo, tao. Siya ay nagpakababa at sumunod. Paano ang pagsunod niya? Kahit hanggang kamatayan pa. In the beginning, hindi ko i-quote yung Genesis, pero sa Genesis 1 at Genesis 2, na pag-usapan natin in God's design sa creation at doon sa image of God in humanity. Di ba? Ang lahat ng creation ay subjected sa authority ng Lord. Sa Garden of Eden, si Adam and Eve, binigyan sila ng freedom. Freedom pala, hindi P. Binigyan sila ng abundance. Pero,
binigyan din sila ng boundaries and limitations. Kung naaalala nyo yung second sermon natin, kahit matagal na. At itong boundaries and limitations na binigay sa kanila ay para mamuhay nga sila na lumalago sa pagiging dependent nila kung ano ibibigay sa kanila ng Panginoon. Pero anong nangyari sa Genesis 3, yung part 3 ng ating discussion dito sa ating series? Lumabas ang humanity sa boundary ng Lord. Hindi sila nagpa-under dun sa authority, sa limitation na binigay sa kanila ng Lord. Ibig sabihin, nireject nila yung authority ng Diyos sa buhay nila. Instead of submitting to God's will, they chose yung sarili nilang gustong gawin. Nung kinakausap sila ng serpent, ay, maganda tong prutas na to. Ay, mukhang masarap. Nagugutom ako. Kakainin ko ba o hindi? Ito ang instruction ng Lord. Ito ang gusto ko. Nanalo ang gusto ko. They crossed the boundaries and limitations set by God. Anong result? Brokenness. Pagdating ni Jesus. Kita niyo yon? Genesis, creation. Part 3, yung brokenness natin. Eto na, dumating na si Jesus. Ni-restore na tayo, sabi ko last week, di ba? Though He possessed yung divine glory ng Lord, kung iisipin nyo, kaya niyang gawin lahat. May authority siya sa lahat ng bagay. Pero He willingly submitted Himself. Nagpakababa siya para kung ano yung pinapagawa sa Kanya ng Diyos Ama nung panahon na nag-enter siya dito sa mundo, ay ginawa niya. Kahit na kamatayan yung kapalit nun. I-compare natin yung dalawang garden. Garden of Eden at saka Garden of Gethsemane. May image tayo dyan. Di ko lang alam kung mababasa nyo. Tingnan natin kung mapoproject nila. Sa Garden of Eden, sinong nandun doon? Si Adam and Eve. Adam and Eve chose disobedience. Jesus chose obedience. Adam, pinili yung autonomy, maging sariling authority niya. May kaya siyang gawin sa sarili niya and independence from the Lord. Si Jesus, submission and obedience sa Diyos at dependence sa Lord. Kaya nga early in the morning and at night, lagi siyang nakiki-commune sa Ama para makipag-usap, para manatili yung relationship sa Diyos Ama. Si Adam, my will be done. Sa Garden of Gethsemane, anong sabi ni Jesus? Nung nag-agonize siya, kasi nakikita niya kung ano yung mararanasan niya, not my will, but yours be done. Yung nagawa ni Adam and Eve, anong resulta? Brokenness. Yung ginawang pagsunod ni Jesus, reconciliation and restoration. At hindi lang sa Kanya, kung hindi sa lahat ng tao at lahat ng creation niya. Sabi sa James 4:7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Pero anong nauna doon? Submit yourselves therefore to God. Dito sa ating mundo, sineselebrate yan pag independent ka. Ang taas ng tingin sa'yo pag kaya mong gawin at kaya mong mabuhay nang sa sarili mo. Ay, at the age of 20, may sarili ng bahay, may trabaho na, maganda yan. Kasi may financial freedom ka. Yung binabanggit kanina ni Brother Dale, kaya mong tustusan yung sarili mo. Ang nangyayari, kapag ikaw may sariling pera o mga nanay, mga magulang, anong nangyayari pag may sariling pera ang anak? Nasusunod ang gusto niya. O pag may gusto kayo, hindi ko po pinag-aaway yung mga magulang dito, illustration lang po ito ha. Pero, kasi nakita nila kaya nilang mabuhay sa sarili nila, susundin nila yung gusto nila. Tayo mga tao, nakita ni Adam and Eve, kaya pala namin mabuhay sa sarili namin, susundin namin yung gusto namin.
Pero po in God's design, we do not live on our own. We do not depend on our own. In God's design, we live under God's authority in obedience, submission, and dependence lagi sa Kanya. Lagi tayong nakadikit sa Kanya. Laging susunod sa Kanya. Dun sa pagmamahala, dun sa authority na meron siya sa buhay natin. At si Jesus, siya yung naging model natin nun. What does restored humanity look like? Kung nire-restore ng Lord yung buhay natin, simula nung tinanggap natin siya at naging mga Kristiyano tayo, una, we live under God's authority through obedience. Hindi mo masasabing namumuhay ka sa authority ng Lord kung hindi ka sumusunod at nagpapasakop sa Kanya. Kaya nga pag tinanggap natin si Jesus, ang pinapanalangin natin, kayo na po ang aking tagapagligtas at Panginoon. Ano ang Panginoon? Lord, Master, ibig sabihin, ikaw ay naka-under sa Kanya. Ikaw ay susunod sa Kanya. Ikaw ay mananatili sa Kanya. Ngayon, ang tanong ko po, tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay nananalig na nagsisimula na ang restoration ng Lord sa ating buhay. Amen. May mga pagbabago po ba sa buhay natin? Amen. Ang tanong ko po sa inyo, diyan sa restoration po na yan sa buhay nyo, simula nang tinanggap natin ang Panginoong Jesus, are we living under God's authority? Namumuhay ba tayo under God's authority in Christ? O tayo ay namumuhay pa din according to our own rules, according to our own ways, according to our own mind? Again, what does restored humanity look like? Whatever Adam and Eve has broken that day, yung obedience, yung pagsunod sa Diyos, ni-restore ni Jesus by being obedient even to the point of death. Kayo po, would you be obedient enough to God to live under God's authority even to the point of death? Yan po ang restored humanity. Living under God's authority through obedience. Pangalawa, what does restored humanity look like? Restored humanity was modeled by Jesus by exercising God's dominion through servanthood. Dominion, yung pamamahala doon sa creation. Kung maaalala nyo po, sa Garden of Eden, balikan ulit natin yung mga nakaraang sermon. God gave humanity, yung tao noon, si Adam tsaka si Eve, na pamahalaan yung mga creation. Naaalala nyo po yun? Diba? Ano sabi sa kanila? Bibigyan ko kayo ng dominion sa lahat, yung mga animals sa land, pati lahat ng namumuhay sa dagat. Sabi pa nga, bigyan nyo ng pangalan isa-isa, sabi kay Adam. Tapos i-cultivate, i-take care, pangalagaan, pamahalaan. Yun po yung original design ng Lord. Ano pong nangyari sa Garden of Eden? Napamahalaan ba ni Adam and Eve ang creation? Nung na-encounter nila ang serpent sa napag-usapan natin sa Genesis 3, di ba naging chaotic? Naging magulo? Kasi imbis na nangunguna si Adam and Eve dun sa serpent, anong nangyari sa relationship nila? Sila yung parang sumunod dun sa serpent. Although, sarili naman talagang nagusto nila yung sinunod nila nun. Kasi pwede naman silang mag-yes or no dun sa serpent. Tapos tong si Adam, imbis na pamahalaan niya yung asawa niyang si Eve, sumunod din kay Eve. Mga lalaki, alam nyo na. Hindi, joke lang. Siguro sabi, mukhang masarap to, try mo nga. Alam niyo na mga lalaki, huwag niyo kami tanongin sa pagkain. Pero anong nangyari? Dapat naging good steward sila
nung binigay sa kanilang pamamahala ng Panginoon. Naging mabuting tagapamahala sila o caretaker sila ng Lord sa pagpapasunod sana dun sa serpent o sa pagsunod dun sa design na ginawa ng Lord sa kanila. Pero anong nauna? Dun sa binigay na responsibility sa kanila to be caretaker. Co-taker. Sabi kong co-taker. Kasi ang Lord talaga ang nagtitaker sa atin. Naging co-taker sila ng creation. Instead na from the authority of the Lord yung gamitin nila, selfish authority yung ginawa nila. Kung ano yung gusto nilang masunod. To satisfy their own. Dahil may kakayanan sila na gawin ang lahat ng bagay kasi nga binigyan sila ng karapatan ng Diyos na mamahala doon. To satisfy yung own nila instead na maging good steward dun sa puno na dapat hindi nilang kainin yung prutas, kinain nila. Ibig sabihin, hindi nila na-exercise yung dominion sa pamamagitan ng pagiging servant dun sa garden na binigay sa kanila ng Lord. And after the fall, yung view about authority and dominion naging distorted na o naging sira na, naging broken na. Ano bang ginagawa ngayon ng mga tao na may power? Hindi po yung kilikili power ha. Kasi lahat tayo aalis dito. Ginagamit nila pang sarili. To gain para sa sarili nila. Tama po ba? Na-observe po ba natin yan? If someone is in authority, if someone is in the position, if may control siya, yun na nga, ginagamit ang dominion to control others para sa selfish gain, hindi para pangalagaan at hayaang maging abundant at hayaang mag-grow yung nasasakupan nila. Instead na maging good steward or i-practice yung stewardship, na pagiging mabuting katiwala, ang piniperson natin is nandun tayo sa role, andun tayo sa posisyon, binigyan tayo ng kalayaan na pangunahan, yung certain na bagay, certain na lugar, certain na mga tao, o certain na gawain, ang ginagawa natin, control, hinahawakan natin. Para ano? Pag nasunod tayo, kung ano gusto natin, satisfying sa sarili natin. Pero ano pong ginawa ni Jesus? Nung pagdating niya dito. Gusto ko pong ma-picture out niyo yung naging broken, tapos ni-restore nga tayo kay Jesus. Ni-restore niya yung original design about dun sa pangunguna, about dun sa pagkakaroon ng authority o pamamahala sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Paano? Instead, nagamitin niya yung authority na binigay sa Kanya ng Diyos para sa personal gain niya, naging servant siya. Kaya nga sabi sa text natin, di ba, by taking the very nature of a servant. Sabi sa Philippians 2:6-7, who being in the very nature God did not consider him equality with God something to be used to his own advantage. Hindi niya ginamit yung nature niya, yung being niya ng pagiging Diyos para sa sariling kapakanan niya. He made himself nothing by taking the very nature of a servant. Para makita niyo kung paano naging servant si Jesus. Sa John 13, ito yung malapit na siyang ipako sa krus. Sabi sa verses 3-5, basahin po natin, Jesus knew that the Father had put all things under His power. Alam niya, may authority siya na binigay ng Ama. Lahat daw ay under His power and that He had come from God and was returning to God. Aalis na siya dito sa mundo. O pag kayo, alam nyo na hindi kayo magiging accountable dun sa gagawin nyo kasi aalis na kayo. Gawin ko na lahat, di ba? Gawin ko na lahat ng gusto ko. Di na nila ako mahahabol. Paano natin habulin si Jesus dun sa langit? Di ba? Sa trono ng Ama, di natin maaabot. Tapos binigay pa yung power sa Kanya. Ito po ginawa niya ha.
after i-declare yan ng salita ng Diyos. So he got up from the meal. Sila po ay nasa isang room at kumakain. He took off his outer clothing and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Si Jesus po ay teacher, siya ay rabbi. Siya ay kinikilalang mataas at may paggalang sa panahon nila. Pero hinubad niya yung kanyang robe. Alam niyo po, hindi yun ginagawa ng mga rabbi. Kasi sign yun, di mo dapat hubarin. Kasi madidisrespect ka. Para kang hinuhubad mo yung pagiging rabbi o teacher mo. Hindi lang yun yung ginawa niya, inalis niya yung clothing niya, naglagay siya ng towel. Sipin niyo po yung mga alipin. Sa mga teleserye na pinapanood niyo, may daladalang amo, hugasan ko na po yung paa niyo. Ganon. Imagine Jesus. Sa human form niya, ay respected siya. Pero ganon niya binaba yung sarili niya to serve the disciples. Yung tagahugas po ng paa ay isa sa pinakamababang servant duties. Pag ikaw yung mababang alipin, kasi lahat, naglalakad sila, tapos madisyerto, mabuhangin, nakasandals. So imagine gano'ng kalayo yung nilalakad nila, baka napakakalyo nung paa, tapos putik na putik. Hinugasan ni Jesus yun. Ilang disciples yun. Yung towel na nasa waist niya, pinampunas niya. Kaya niyo po bang gawin yun? Baka siguro kahit paan ng asawa niyo, di niyo mahugasan. O paan ng nanay niyo, hindi niyo mahugasan. Ma, may ibang amoy, hindi ko kaya. Si Jesus, kahit may alikabok, di natin kung may alipo nga ba yun, kasi laging madumi. Hinugasan niya. Sabi niya sa verses 15 to 17, I have set you an example that you should do as I have done for you. Bakit niya ginawa yon? To be an example. Very truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed. Mapagpapala kayo kung kayo ay gagawa din nito. Nasira yung stewardship, yung servanthood na dapat sumusunod sa authority ng Diyos, si Adam and Eve. Nasira yon, ni-restore ni Jesus. Nagkatawang tao siya, naging servant siya. Sabi dun sa nauna nating binasa, di ba, lahat ng authority, lahat ng bagay binigay sa kanya ng Ama, subjected to His power. Pero the one with all the authority, use His authority, yung kakayanan niya, kapangyarihan niya to serve. He used His authority to heal. He used His authority to restore, to teach, to bless, to reach out. Hindi niya ginamit para siya ang pagsilbihan, kung hindi para siya ang magsilbi, kasi may kakayanan siya na magsilbi. That is dominion na intended ng Lord para sa atin. Dahil under natin yung mga bagay-bagay sa original design niya. May kakayanan tayong gawin lahat ng pwede nating gawin sa kanila. And God is teaching us, among the things that we can do, it's not to control. It's not to be selfish for our own, but to serve them. Sa mundo, maraming nakaka-misunderstood about authority. Katulad ng sinabi ko. Some fathers think ang authority means control sa family. Ako ang tatay, ako masusunod. Bahay ko, batas ko. Some leaders think authority means being served. Leader mo ko. Pagsilbihan mo ko, kuha mo ko upuan. Sundin mo lahat ng sinasabi ko.
Some employers think authority means power over people. Minsan nagpa-power tripping pa. May mga nakaka-experience niyan sa atin. Pero ang tinuturo ni Jesus, dominion and authority over other creation or created beings ay stewardship. Pagiging mabuting katiwala. Paano mo sila pangangalagaan? Responsibility. Accountability sa Diyos. Yung authority and dominion nag-e-exist to serve others and to promote yung paglago nila. Hindi para sa sarili nating pangangailangan, kung hindi sa pangangailangan ng iba. Again, tanungin ko kayo, are you being restored by God right now? Kasi nasa Diyos na tayo ngayon at nagsisimula yung restoration niya sa buhay natin. Pero tatanungin ko ulit kayo, as people being restored by God through Jesus Christ, paano po natin ine-exercise yung authority and dominion na binigay niya sa atin? Whether you are a parent, a teacher, a ministry leader, supervisor, public servant, nanay, tatay, ate, lahat ng nabigyan ng kakayanan na mamahala. Lahat tayo na tinawag ng Diyos. Paano po natin ine-exercise to? Through good stewardship and servanthood po ba? O dun sa dominating power of control? Again, yung restored humanity po, pagiging tao na minodelo ng ating Panginoong Jesus sa atin, sa original design ng Lord, it is exercising God's dominion sa pagpapakababa at pagsisilbi para sa iba. So nakadalawa na po tayo, no? What does restored humanity looks like? Jesus modeled kung paano ito gagawin sa pamagitan ng living under God's authority through obedience, exercising God's dominion through servanthood. At pangatlo po, He modeled it by participating in God's mission through sacrificial service. Sabi po sa Philippians 2:8, becoming obedient to death, even death on a cross. Di ba po, katulad ng nasabi ko kanina, sa Garden of Eden, tinawag ang mga tao, si Adam and Eve, na pangalagaan yung creation. Sa Abe, sabi dun sa salita ng Panginoon sa Genesis, work and care for it. Magtatrabaho sila, magsiserve sila dun sa garden para to cultivate and take care yung creation. Kayo po ba, tanongin ko kayo, sino marunong magtanim? Sino dito mga green thumb? Kasi ako may mga tinatanim, di nabubuhay. Na ma'am, binuhay na ng nanay ko, namatay pa nung naiwan sa akin. Kasi matrabaho siya. Paglalaanan mo ng oras. Kahit siguro yung may isang plant na nagugulat ako, namamatay na, kinabukasan, mabubuhay uli. Hindi ko naman nilalagyan ng water. Pero kung ikaw mag-aalaga talaga sa isang garden, lalagyan mo ng pataba, bubungkalin mo yung lupa from time to time. Kailangan maayos yung pagdidilig mo ng tubig. Magsasakripisyo ka. So, sacrificial service yun. Ganon yung pinapagawa sa kanila. They need to lay down their lives na hindi unahin yung sarili nila to do yung task na pinapagawa ng Lord sa kanila sa garden. Hindi lang kinreate ng Lord yung human noon to enjoy His blessing, pero binigyan sila ng mission to care, cultivate the land, maging abundant yung mga puno na pagpapala rin naman sa kanila. Pero kailangan nilang magsakripisyo din muna na alagaan yon. Hindi yung parang si Juan Tamad na nandun sa bunga ng guava, ihintayin na lang mahulog yung bunga sa bibig niya. So meron pa rin silang service na gagawin.
Pero ang nangyari nga, dahil hindi sila naging good steward, hindi na natuloy yung mission at service na yon. Hindi na sila nakapag-participate doon sa binigay na task sa kanila ng Lord inside the garden. At nagkaroon na nga ng sin. Sin entered the world. Instead of living sa mission ng Lord, humanity began living for itself. Pag tinanong ka, bakit ka nag-aaral? Para po yumaman ako. Para magandang kinabukasan ko. Ba't ka nagtatrabaho? Gusto ko po kasi makapag-travel around the world. Gusto ko po dalhin ang family ko sa Disneyland, sa Japan, sa South Korea. Gusto ko po makabili ng sarili kong bahay. Anong term? Gusto ko po, gusto ko po, gusto po, gusto po. Gusto ko po. Nabulol na. Tongue twister pala to. Pero yon, gusto ko po, gusto ko po, gusto ko po. Niloloob po ng Lord, kung loloobin ng Lord. Pero wala. Ganon. Kasi naging embedded sa atin, living for our own, instead of living for the mission of God, or yung binigay na task sa atin ng Diyos. Pero si Jesus, dinemonstrate niya ano yung faithful participation dun sa mission na binigay sa kanya ng Diyos. Dumating siya dito, nag-serve siya. Again, yung servanthood ginawa niya sa atin, naging obedient siya. Pagkatapos, in-embrace niya yung mission na binigay sa kanya ng Ama. Yung death po sa cross, that is the most humiliating, nakakahiyang pagkamatay noon. Kasi yung mga grabing kriminal lang, yung nakakasuffer noon. Pag napako nga lang tayo, napakasakit na, di ba? Yung masalubsob ka lang ng kahoy, ang sakit na. Imagine nyo pa po yung ipapako sa krus. Sacrificial service para lang ma-fulfill yung mission ng Diyos sa Kanya dito sa mundo. He willingly laid down yung buhay niya para sa atin, para ma-restore tayo. Hindi po convenient yung service na ginawa niya. Father God, sige pupunta ako sa lupa, pero gawin mo akong hari para may magsaserve sa akin. Gagawin ko yung mission mo, pero pwede bang hindi na mamamatay dun sa cross? Kasi medyo humiliating yun. Pwede ba yung heroic death na meron kaming kalaban, yung mga Roman Empire? Tapos, dun ako na-kill sa sword. O di ba baka patayuan pa ako ng statue doon. Heroic death kasi, bayani. Pero sacrificial service, yung pinakamalalang pagkamatay yung nangyari sa kanya. Not for his convenience. It was a sacrifice. Di ba po, after a typhoon, so devastated yung mga lugar. Sino po nakaranas dito ng binaha talaga, tas puro putik? Di ba? Tapos nasira yung bahay. I-restore nyo sa original na pwede kayong makatira dun sa bahay o sa lugar nyo. Pero bago mangyari yon, may mga tao who needs to step in. Di ba? Nakikilos, magsasacrifice, mag-e-effort, naalisin yung mga putik, tapos mag-map. Hindi tubig muna, no? Tapos alisin yung putik, mag-map, linisin yung mga furniture na na-damage o gawin. Tapos hindi lang effort, pera pa. Siyempre, kapag nagtawag ka ng mga magbibigay ng effort doon, papameriendahin mo. Tapos bibili ka ng mga bagong equipment. May sacrifice, may effort, may service para ma-restore mo lang yung tahanan mo. Si Jesus, hindi lang tahanan ang ni-restore. Buhay natin ang ni-restore through His sacrifice. Sobrang grabe yung nadala ng kasalanan sa mundo. At kailangan din grabe yung restoration na gawin sa atin. So the greatest act of restoration sa history required the greatest sacrifice. And Jesus willingly bore the cost on the cross. Ano man ang halaga, maging buhay niya, pride niya, pagkatao niya, pagiging Diyos niya, sinakripisyo niya para ma-restore tayo. Sabi sa John 10:17-18, "The Father loves me because I have sacrificed my life so that I may take it back again. No one can take my life from me. I sacrifice it
voluntarily. For I have the authority to lay it down when I want to, and also to take it up again. For this is what my Father has commanded me. Voluntarily niyang ginawa yon. Sinakripisyo yung buhay niya dahil meron siyang kakayanan at authority na gawin yon. At bilang pagsunod dun sa instruction sa kanya o mission sa kanya na binigay ng Ama. Hindi lang servanthood, hindi lang merely service ang minodel sa atin ng Lord, kung hindi a sacrificial one. Sa ating mga Kristiyano, minsan ang tinitingnan natin, ang saya pag may nare-restore, di ba? But restoration requires sacrifice. Nakita natin yon kung paano sinimulan ni Jesus sa buhay natin. Without His sacrifice, hindi mag-start yung reconciliation o yung pagbabalik loob natin sa Diyos. Without His sacrifice, hindi mag-start yung restoration ng buhay natin. Kaya if you want restoration, it requires sacrifice. And sometimes, on our part, that sacrifice may mean forgiving those who hurt you. That's a sacrifice on your part. Kasi you need to lay down your own pride, your own hurt. Yung gusto mo ma-justify ka. Pero susunod ka pa rin kasi you will forgive. Serving when no one notices. We really want recognition, but a sacrificial one will serve kahit walang makakita. And this is a sacrifice for all of us, lalo na pag mahiyain. Sharing the gospel. Helping those in need. At isa pang sacrifice because it requires time, effort. Sabi nga sa principle nito, when you do this, may 3B. Buhay, bahay, bulsa. That is discipling younger believers or other believers. Investing in families. Caring for God's creation. Hindi ko alam kung ano yung sacrifice na nire-require sa inyo ng Lord to bring restoration. May pinapasurrender ba siya sa inyo? May pinapagawa ba siya sa inyo even out of your comfort zone, out of your convenience? Yung parang hindi nyo kayang gawin pero sinasabi ng Lord gawin mo. And that's your sacrificial service. Hindi lang nire-restore ng Lord yung humanity to receive grace. Tinatawag niya rin tayo on a mission to be instrument of God's grace dito sa mundo. To be vessel of God's love dito sa mundo. To be agents of restoration niya rin dito sa mundo. Ang tanong ko po sa inyo, yan po yung pangatlong model and the last one dito sa i-share ko sa inyo. Jesus modeled how to participate in God's mission. That's through sacrificial service. Are you participating dito sa mission ng Lord of Restoration? Ang sarap po pag tayo yung ni-restore. How about bringing restoration to others? Even though it requires sacrificial service, nagpa-participate po ba tayo? Or are you serving only when it is convenient and comfortable? Last week po, ang daming nagpunta dito sa unahan na praise God. We want God to restore us. And a restored humanity looks like Jesus, and ito yung model sa atin ng Lord. Living under God's authority through obedience. Exercising God's dominion through servanthood. Participating in God's mission through sacrificial service. Hindi po lahat madali na pagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus. At sabi niyo, tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa mga buhay natin. At napag-usapan natin last time, through Him, God will give us restoration. Ang tanong lang po, willing po ba tayo to follow kung ano man yung minodelo sa atin ng Panginoong Hesus? Alam na po natin that our God is the God who restores. At sa ating buhay, sabi ko nga kanina, di niya tayo iniwanan to guess or mga pa sa dilim, ano ba yung restored humanity? Binigyan niya tayo ng modelo na ating susundin. If we want to know what restored humanity looks like, let's look to Jesus. Hindi tayo nagtitingin sa culture,
sa celebrities, sa success. Again, we look to Jesus. When we want to know paano mag-relate to God sa authority niya, look at Jesus. Pag gusto nating makita kung paano i-exercise yung authority, look at Jesus. Look to Jesus. Kung paano natin gustong mag-participate o paano nagpa-participate sa mission ng Lord, tignan natin yung ginawang modelo sa atin ni Jesus. Jesus is the true image of God. He reveals what humanity was always meant to be. And through Him, God is restoring His image in us. Ang tanong ko po ulit, nagpapasakop po ba tayo dito at sumusunod sa modelo na to? Marahil lagi po nating naririnig Christ-likeness, Christ-likeness. Hindi po yung Christ-likeness na parang magiging Diyos tayo. Christ-likeness to be human beings in God's design. At ito po yun, pagsunod doon sa ginawang modelo ni Jesus sa buhay natin para ma-restore yung image of God sa atin, sa bawat buhay, bawat pamilya, bawat church, bawat ministry, at sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Gusto ko lang pong i-end dito, no? Sa Philippians 2, 9-11. Pagkatapos gawin ni Jesus tong lahat, yung i-model niya, tignan nyo yung Diyos, siguro kakamot-kamot. Wait lang, di talaga magets ng mga tao. Paano ba maging tao? Ipadala ko na yung anak ko sa mundo. Imagine, yung Diyos mismo yung nagmodelo paano maging tao in God's design. Gusto ko pong isipin natin at mag-reflect tayong mabuti doon. Pagkatapos gawin ni Jesus lahat ng ito, sabi po sa Philippians 2, 9-11, "Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Sabi dyan, exalted Him to the highest place. After He has done this, to restore the image of God, He was given the glory that is due His name. Alam niyo po, sabi sa Hebreo 2:5-10, just to encourage us. Ngayon, tungkol sa mundong darating na sinasabi namin, hindi ito ipinamamahala ng Diyos sa mga anghel. Sabi ko, ire-restore ng Lord hindi lang tayo, pati yung mundo, yung creation niya, at hindi daw to ipapamahala sa mga anghel. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan, "O Diyos, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang iyong kalingain? Sa maikling panahon, ginawa ninyong mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Ngunit pinarangalan niyo siya bilang hari at ipinasakop niyo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay." Ang sinasabi ng kasulatan na ipinasakop ang lahat ng bagay sa tao ay nangangahulugang darating ang araw na walang anumang bagay na hindi maipapasakop sa tao. Imagine that. Ibabalik ng Lord yung katulad sa Garden of Eden kung paano pina-under niya yung dominion niya. Yung authority niya, binigyan niya tayo para dun sa mga creation niya. Pero sabi dyan, pero ngayon, hindi pa natin nakikita na sakop ng tao ang lahat ng bagay kasi ongoing pa yung restoration ng Lord sa buhay natin. Ngunit tungkol kay Jesus, alam na natin sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel para maranasan niyang mamatay para sa lahat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ngayon, binigyan siya ng karangalan at kadakilaan dahil tiniis niya ang kamatayan. Nung minodel niya how humanity looks like in God's design, God exalted Him high. At sinasabi dito, mangyayari din sa atin yun. Kapag na-achieve natin sa pagdating ng Panginoon, yung complete, full restoration na ginagawa niya sa buhay natin. Hindi ang goal ng Lord, makapunta lang tayo sa langit. It's to restore His image in us, the crown of His creation, at ibigay yung glory na para rin sana sa atin
nung una niyang nilikha ang tao. Sabi po dyan sa English, but we do see Jesus. Hindi pa complete na napapasakop sa tao yung lahat ng bagay, pero nakita natin si Jesus kung paano inander ng Diyos sa authority niya yung lahat ng bagay. At ganun din yung nais ng Diyos sa atin bilang mga tao. Kaya mga kapatid, alam ko mahirap, pero hindi nga tayo bulag na sumusunod. Binigyan tayo ng modelo. Ang tanong lang, are we willing na magpasakop at sumunod? To live under God's authority in obedience, to exercise God's dominion through servanthood, to participate in God's mission through sacrificial service. Nawa, umalis tayo dito sa bahay-sambahan na to, na hindi na nangangapa. Paano ba yung restored humanity na sinasabi ni Sister Ann? May modelo na tayo. And may we give time to reflect on our own. Nasa ang aspeto na ba ako? Ng aking pagsunod, ng aking pagsisilbi, at pa-participate sa misyon ng Panginoon. This is restored humanity in Christ. At nawa, mamuhay ngang lubos si Kristo sa ating mga buhay. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, dahil nga hindi mo kami iniiwan sa kadiliman. We really want your restoration in us, O Lord. Pero dahil sa limited na aming pangunawa at kaalaman, hindi namin alam ano nga ba yung restored humanity sa design mo katulad nung original na ginawa mo sa Garden of Eden. Salamat, Lord, dahil sa iyong pag-ibig at biyaya sa amin. Dahil wala namang ibang magmomodelo nito sa amin, nayaan mo ang iyong bugtong na anak to enter the world, yung broken world na meron kami. To model paano ba yung living in under your authority. Paano ba maging servant, exercising yung power na binigay mo sa amin, yung dominion na binigay mo sa amin. And how we do this service na true sacrifice. Dalangin ko, Panginoon, na ang mga salita mong ito, nagbibigay liwanag sa aming mga kaisipan, ay magbagong patuloy sa amin, Panginoon. Makita namin that our ultimate goal, Panginoon, in God's restoration, ay mabalik yung image mo na ibinigay mo sa amin. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob, ng kababaan, Panginoon, ng pusong sumusunod at nagpapasakop sa iyo. Katulad ng pag-declare namin noon, Panginoon, that we are accepting Christ as our Savior and Lord. Ikaw nga po ang maging Panginoon ng buhay namin. Tulungan mo kaming magpasakop sa iyo, O Diyos, upang masundan namin yung iniwan mong larawan na dapat naming lakaran para fully ma-restore kami dun sa disenyo na ginawa mo para sa amin. Lord, may kanya-kanya po kaming pagharap dito. May kanya-kanya kaming mga pinagdadaanan. Tulungan mo kami, O Diyos, kung may pagkakataon na sarili namin ang nasusunod. Na katulad noon, nung pumasok ang brokenness sa mundo, mas pinili namin, O Diyos, to go outside your boundaries and authorities at sundin ano yung gusto namin gawin para sa buhay namin. Patawarin mo po kami, O Diyos. At kung may pagkakataon man, Lord, that you give us dominion, Lord God, opportunity to lead, at hindi namin ito napangalagaan, hindi kami naging mabuting katiwala, O Diyos. We lead to gain for our own, not to serve others. Forgive us, O Lord. Humble us. Pakita mo sa amin, Panginoon, saan kami nagkamali. At tulungan mo kaming maitama ito.
sa aming pangunguna, sa aming mga tahanan, sa aming eskwelahan, sa aming mga trabaho, sa mga ministry na pinagkatiwala mo sa amin, sa aming community, sa pakikipag-relate namin sa ibang tao, O Diyos. At kung may pagkakataon man, Lord, yes, we serve. Pero pag convenient at comfortable lang, kapag kailangan naming magsakripisyo to lay down our convenience, umaatras na kami. Patawarin mo po kami, O Diyos, kung sa mga oras na iyon, mas pinili pa rin namin yung sarili namin. Kaysa mag-commit at maging faithful sa mission na ibinigay mo para sa amin. Kung gumagawa kami ng excuses kasi hindi namin kaya, kasi nakakatakot, kasi hindi namin alam yung gagawin, patawarin mo po kami. Na hindi kami nagsakripisyo para aralin, para bigyan ng time na intindihin at unawain kung paano ba magagawa at magpa-participate dun sa misyon na inilagay mo po sa puso namin, sa bahay-sambahan na to, sa buhay namin, O Diyos. Lord, masaya if you will crown us with glory, if you will let us share sa glory ng aming Panginoong Jesus. That is what we want after our restoration. Pero sa mga oras na ito, O Diyos, wala pa kami sa ganong sitwasyon. Hindi pa namin yun naaabot. Kaya sa biyaya mo, Panginoon, tulungan mo kami. Ibaba ang sarili namin. Alisin yung selfishness na meron kami, yung self-centeredness na meron kami. At hayaan mo, Panginoon, na masundan namin yung ginawa ng aming Panginoong Jesus. Na sumunod sa pinapagawa mo, na maglingkod ng buong puso, ng may biyaya, na umabot, and to be agent of restoration din para sa iba, sa mga taong dinadala mo sa buhay namin, sa mga taong dinadala mo sa bahay-sambahan na to. Hayaan mong mabuhay pa at mamunga ang mga salita mo itong sa puso namin. Hindi madali, O Diyos, pero alam namin sa iyong biyaya at sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristo na meron sa buhay namin, sa paggabay ng banal na Espiritu, Panginoon, magagawa namin ito. Hindi sa aming kakayanan, kung hindi dahil sa pangunguna mo, kaya tulungan mo kaming mag-submit sa iyo, O Diyos. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon. Nawa mangyari nga ang kalooban at sinasabi ng salita mo sa mga buhay namin, O Diyos. At tulungan mo po kaming maging kaagapay ng isa't isa para mangyari yung complete and full restoration mo sa buhay namin. Salamat po sa iyong buhay, Panginoong Jesus, na iyong inalay para meron kaming susundan at hindi kami magiging bulag sa kung ano man ang aming dapat gawin. Maghari ka, manguna ka. Ito po ang aming buhay, ang aming puso, ang aming pag-iisip at buong pagkatao. Kumilos ka, simula ngayon, at sa mga susunod pang panahon, at laging ang naisin at kalooban mo ang mangyari sa aming buhay. Sige po, bago tayo mag-closing prayer, awitin muna natin ito bilang pagde-declare, Lord, ito ang buhay ko. Nais kong i-restore mo ako at masunod yung kalooban mo. Tayo po tayong lahat. Sadyang laman lamang para sa iyo.
Lord, sa'yo ang buhay ko. Unang sigla mula nang makilala ka, ang buhay ko iyong binago. Pinili ko sa'yo. Itataas dakilang ngalan mo, ihayag dakilang pag-ibig mo. Kapatid mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoon Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Minsan pa declare natin, Lord, ito ang buhay namin. Laan para sa iyo, Panginoon. Sadyang laan naman para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay. Pangarapin ko sa iyo. Lord, salamat dahil nakilala ka namin na bago yung buhay namin, na puno to ng kasiglahan, ng kapayapaan, ng pagbabago, ng restoration, Lord God. Kayaan mong patuloy namin ialay ito sa iyo, Panginoon, sa aming pagsunod. At patuloy kang maitanghal at madakila sa aming buhay, Panginoong Diyos. Mataas dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoon. Lord, tulungan mo nga kami to surrender everything to you at sundin yung mga yapak na ibinigay mo sa amin, Panginoon Diyos. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Mataas dakilang ngalan mo, ihayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoon Jesus. Ibibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yapak mo, iaalay sa iyo ang buhay ko ito. Wala kang ibang itatanghal sa buhay namin, O Diyos, kung hindi ikaw lamang. Walang ibang makita sa buhay namin kung hindi yung imahe mo, Panginoon. Pag-ibig mo, gamitin mo ang buhay ko. Walang ibang makita yung mga tao kung hindi yung pagsunod lamang namin, Panginoon, sa iniwan mong modelo. Sa kawaran na gawa mo, O Diyos. Nalalakaran ang buhay namin, Panginoon. Kaya patuloy mong gamitin yung buhay namin para i-reflect, ipakita ka sa Panginoon. At higit sa lahat, maitanghal yung kadakilaan mo, Panginoon. Dakilang ngalan mo, ihahayag dakilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay
Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa'yo. Lord, ito po yung inawit namin bilang response dun sa ginawa mong sakripisyo para sa amin. Heto, Lord, yung aming buhay. Gamitin mo nga ito to declare ano yung image mo sa humanity. To declare yung glory mo na pagtitingin ang mga tao, yung kaluwalhatian mo, yung pag-ibig mo, yung biyaya mo, yung sakripisyo mo, yung kapatawaran mo, yung mercy mo, yung goodness mo, gentleness mo, kindness mo, Amen. yung wisdom na nagmumula sa'yo, yung makikita nila, Panginoon. Hindi yung brokenness namin, kundi ikaw na Diyos na nagbabago at nagre-restore sa anumang mali, Amen. sa anumang brokenness, sa anumang pangit sa buhay namin. At hindi lang, Panginoon, kami magkasya na sarili lang namin yung nare-restore. Ito ang buhay namin. Hindi para sa amin, kung hindi gamitin mo sa paglilingkod Amen. para ma-restore at maabot din ang ibang tao. Hallelujah. Para magamit mo na magliwanag dito sa mundo. Amen. At maipakita at mapakilala ka pa sa community namin, sa school namin, sa tahanan namin, sa trabaho namin, sa lugar namin, Panginoon, sa lahat na makakasalamuhan namin. Help us to walk with you and to follow your footstep, O God. So that every day we will be changed from glory to glory until we reflect the glory of the Son. Jesus Christ, our Savior, our Lord. This is our declaration, O Lord. We want to be restored because gusto namin magamit mo rin ang aming buhay, hindi para sa sarili namin, kung hindi para sa creation mo, to bring restoration to your creation. Salamat po, Diyos, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong salita. Walang ibang maitanghal kung hindi ikaw lamang, Panginoon. At ipinagpapasalamat namin, Lord God, na ngayon pa lang, unti-unti mo nang babaguhin ang puso, ang kaisipan, ang buhay namin. Para makamit namin yung Christ-likeness na ito, yung image na ito na ginagawa mo sa buhay namin. Salamat po, Diyos, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa mga lingkod na ginamit mo to usher your presence, O God. Pagpalain mo nga po ang mga lingkod na ginamit mo, O Diyos, ang kabuuan ng mga itinayo mong servant. Patuloy, Panginoon, na ilagay mo sa puso nilang patuloy na magpagamit para ang presensya mo, ang kaluwalhatian mo ay laging madala dito sa bahay-sambahan mo, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa aming gawain na ito, kung saan nararanasan namin ang pagkilos ng banal mong Espiritu. Hayaan mong dalhin namin ito, hindi lang dito sa four corners ng church na ito, kung hindi hanggang sa paglabas namin dito, Panginoon. Salamat sa kapatiran namin na nagdaos ng kanyang kaarawan. Dalangin ko sa kanyang batang gulang ay mamulat na siya sa iyong kabutihan at magandang plano mo sa buhay niya. Tulungan mo ang kanyang mga magulang na mag-guide siya sa tamang step na kanyang dapat lakaran, Panginoon. At nawa, ang family po nila mismo ay matagpuan ka at ma-encounter ka. Upang patuloy, Panginoon, na matanggap ka nila bilang Diyos at tagapagligtas sa kanilang buhay. At masimulan din yung pagbabago, yung restoration na ibibigay mo po sa kanila.
Panginoon, hayaan mo po na ang bawat isa sa amin ay umuwi na may kagalakan, knowing na hindi kami mangangapa sa dilim kung hindi meron kaming huwaran na modelo na aming susundan. At lagi naming wala nga kaming ibang mabitbit kung hindi ang liwanag ng iyong salita, ang pagmamahal ng Diyos Ama sa amin, ang paggabay at pagsama ng banal na Espiritu sa anumang gagawin namin sa dadating na linggo, Panginoon. Mapapurihan, may taas sa aming kalagitnaan kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Tinatagubilin ko po sa iyo, O Diyos, ang bawat isa sa amin dito na nakadalo sa aming gawain, maging yung nanood sa amin online. Hayaan mong patuloy na kumilos ka sa aming buhay, magbunga ang mga salita mong naitanim sa aming kalagitnaan ngayon at patuloy kaming lumakad na aayon sa iyong naisin at kalooban. Hindi lang sa aming personal life, kung hindi dito sa aming bahay-sambahan. Maraming salamat po, O Diyos. Ang lahat ng bagay na ito ay tinataas naming mainam ng may pagpapasalamat, ng may pagpupuri at pagdakila sa iyong pangalan. Walang ibang maitanghal kung hindi ikaw lamang. At patuloy na magpuri at sumigaw ang bawat isa sa amin ng mga pasasalamat, ng mga magagandang bagay dahil alam namin gagawin mo nga ito sa aming buhay. Salamat po sa pagkilos mo, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Bago po tayo lumabas, patuloy po natin i-declare ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay mula ngayon at sa darating pang week.